nalalapit na ang pagsalakay ng mga Ravenna sa Tierra Fuego. Ano? Pare-pareho kaming mga ulila. Pare-pareho kaming nawali sa mga tunay na yung magulang. Ay, sandali lang ah. Mag-aayos lang ako ng mga kain natin. Sige. Marka yan na nakatatak sa braso ng ama mo. Ang parehong marka na nakatatak sa likod mo. Agilus. Marami akong mapatawad, Aviona. Pero hindi kabilang doon ang pagsisinungaling. Tapos na tayo. Mga kawal na Ravenna! Salakayin ang Tierra Fuego! Ipagpapatuloy ko ang pagkwento sa kasaysayan ng mga Mulawi. Magsisimula ako sa pagtiwalag ng mga Ravenna sa mga Mulawi. Sandali. Ibig sabihin dating mga Mulawi ng mga Ravenna? Oo, Alwina. Masakit man sabihin, kagagawan ko rin kung bakit tumiwalag ang mga Ravenna sa amin. Si Rasmus pa ang punong mandirigma noon at ako ang kanyang kanang kamay. Nakaupo sa kataas-taasan kapulungan ang ama ni Rasmus kasama si Dakila. Napakalaki ng kasalanan ng mga tagapatag sa ating lahi. Mga ginagalang na kasapi ng kataas-taasang kapulungan. Kung hindi natin kikitilin ang lakas nila ngayon, sino makapagsabing hindi sila aabot dito sa Avila? At papalayasin nila tayo dito sa bago nating tahanan. Paghihiganti ang inilalatag mo sa harap namin, Rasmus. Hindi bahagi ng prinsipyo ng mga Mulawi ng paghihiganti. Hindi paghihiganti, Dakila. Pagtatanggol sa lahi at tahanan natin. Ilang beses na tayo naging biktima ng karahasan ng mga tagapatag. Pero wala tayong ginawa. Hanggang eto, napilitan tayong lumikas sa isang lugar na walang puno na pagkukunan ng lakas. Mabuti na lamang at biniyayaan tayo ng kaibigan natin mga diwata ng puno na makapagbibigay sa atin ng lakas, ng buhay. Pero hanggang kailan tayo tatahimik? Kung pati na rin itong lupang tinitirhan natin ay makamkam na rin nila? Kaya sumasang-ayon ka sa pagsalakay. Kung minsan, ang pagsalakay ay isang uri ng pagtatanggol sa sarili. Hindi nyo ba naisip na walang kahihinatnan ng karahasan, kundi karagdagang karahasan? Baka hindi na matapos ang digmaan sa simulan ninyo. Parehong malakas ang paninindigan natin, Dakila. Basta alam mo kung saan ang panig ko. Katabi ko ang anak ko sa pakikipagdigma. Kung hindi ka kakampi sa amin, malaya kang huwag sumali sa pagsalakay. Ikaw, Daragir, saan ang panig mo? Kailangan mabigyan ng leksyon ang mga tagapatag na yan. Bagaman matali kami magkakaibigan ni Rasmus, sa kaloob-looban ng puso ko, hindi ako sang-ayon sa pagsalakay sa mga tagapatag. Nabasa siguro ni Dakila ang pag-aalinlangan sa mga mata ko. Dakila, nakikiusap ako sa iyo, Baguis. Huwag ninyong ituloy ang pagsalakay. Pagkasunduan na sa katas-taasang kapulungan, Dakila. Kailangan kong gawin ang obligasyon ko bilang Mulawi. Iba ang tungkulin sa sinasabi ng konsensya, Baguis. Pag-isipan mo maigi. Kung naangkop sa prinsipyo ng mga Mulawin,
ang kubitil ng buhay. Malapit na tayo! Ihandaan nyo ng paglaban ng karapatan nyo, mga mulawin! Sandali! Hindi gawain ng mga mulawin ang pumatay ng walang pakundangan. Kung gagawin natin to, wala tayong pinagkaiba sa mga nilalang na walang kaluluwa at sakim. Ibinabara ng kataas-taasang kapulungan ang desisyon nila bagwis. Ang hindi pagsunod dito ay pagsuway sa tungkulin sinumpa mo. Pero mali ito, Rasmus! Tumahimik kayo! Hindi mainam ang nagpapakita kayo ng kahinaan sa harapan ng hukbo ninyo! Mga impacto! Ano ginagawa nila sa taas? Rasmus! Tumakbo sa ugat pa ko! Ama! Tara! Tahan natin! Bilis! Tara! Rasmus, anak. Ipaglaban mo ang lahi natin. Huwag mabis! Pero si Rasmus, kung ama niya! Pati ng mga taong bayan! Baka mapahama ka! Mawalang iya kayo! Thank you pa ang mga sakit na tagapatan! Matuwag! Pagbabayaran niyo to! Namatay ang ama ni Rasmus. At ang dating hindi pagkakaintindihan ay naging malalim na hidwaan. Naglinsad ng rebellion si Rasmus at kasama ng mga kapanalig niya ang hukbong mulawin. Ninakaw nila ang balasik, ang bunga ng puno ng mulawin na ipinagkatiwala ng mga diwata kay Dakila. Pati na rin ang mga berdeng binhi na nakapaloob dito. Berdeng binhi? May mga berdeng binhi sinay ah. Ibig sabihin, pumunta si Inay sa kuta ng mga Ravenna para kunin ang berdeng binhi na nasa kanya? Oo, Alwina. Ginawa niya ito para pagalingin ang mga sugat ko. Na minsan na nagkasagupa kami ni Rasmus. Matapang si Lourdes. Hindi ako magtataka kung saan niya muna kuha ang iyong katapangan. Marami nagbago simula noon. Yun ang huling beses na pinakinggan ni Dakila ang tawag ng damdamin niya dahil sa pagtiwalag ni Rasmus. Isinumpa niyang itataguyod niya ang batas, gaano man kahirap.
Ang lason mo. Malapit na sa puso ko. Dito sinabi ng mga kaibigan kong nuno na dumaan si Dakila. May masamang nangyari sa kanya. Bilisan natin, Muya. Alam mo, may hangganan ng panahon na maaari tayong mamalagi sa mundo ng mga tao. Kapag labis tayo nagtagal, kapwa tayo mawawalan ng kapangyarihan at hindi na tayo makakabalik pa sa Encantadia. Totoo nga. Nanganganib ang buhay ni Dakila. Linang, kailangan nating tulungan si Dakila. Hindi gawain ng mga diwata ang makialam sa tadhana ng ibang nilalang, Muya. Pero ginawa natin para kay Alwina. Dahil may mahalagang papel sa Alwina sa ikaliligtas ng mundong ito. Inatas sa atin ang tungkulin, bigyan siya ng pagkakataon upang piliin ang landas na tatahakin niya. Matagal nang lumilipad si Dakila sa mundong ito. Kung panunan niyang lisanin ang mundo, yun ang siyang tadhana niya. Kung hindi na ang buhay sa loob ni Dakila, Linang, wala ka ba talagang gagawin? Hindi ka ba sasama? Laban ni Habagat yan. Hindi sa akin. Magmumukmuk ka na lang dito? Ganon? Basang-basa ng papel mo kay Raveno. Wala akong magagawa sa nais isipin ni Raveno. Meron. Ang asikasuhin na nakalimutang gawin ni Habagat. At ano yan, Ultra? Ang mga makakasira sa mga plano natin. Sina Dakila at Bagwis. Tama ka, Papa. Kailangan kong hanapin sila Bagwis. At kapag nahanap mo na si Bagwis, marami akong itatanong sa kanya. Ano ma? Ano gagawin natin? Kailangan makahanap ako ng dahon para tumigil ang pagdudugo ng sugat niya. Mga inutil! Paano nakawala si Gabriel sa inyo? Tito, nasan si Gabriel? Hindi nila nauwi. Hindi naman kasi sinabi ng kaibigan mo, may nagbabantay palang impact ng ibong kay Gabriel. Sige na! Bumalik kayo sa gubat! Kung kailangan kalbuhin niyo ang buong gubat para mahanap si Gabriel, gawin niyo! Umalis na kayo! Tito, meron pa nga ho pala ako sasabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol kay Gabriel? Hindi po pero mahalaga rin po kasi may sasalakay po sa Tierra Fuego. Hanggat hindi sinasabi sa akin kung saan dinala ng impact ng ibon yon si Gabriel, hindi ako interesado sa sinasabi mo. Walang iya ka. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, gagantuhin mo ako? Ha? Savannah, si Sir Lucio lang. Kung hindi mo ako matutulungan na hanapin si Gabriel, wala kang silbi sa akin. Linang, nagmamakaawa ko. Wala ka bang magagawa para kay Dakila? Hindi tayo maaaring makialam sa tadhana, Muya. Pero hindi mo ba naisip na may papel din si Dakila sa pagligtas ng mundo, Linang? Kung wala si Dakila, paano malalaman ni Alwina ang dapat niyang gawin? Maging si Bagwis, hindi alam ng lubusan ang misyon ni Alwina. Hindi kay Bagwis ipinagkatiwala ng Inang Reyna ang puno ng mulawin. Kay Dakila, kailangan marating ni Alwina ang puno ng mulawin para matupad ang tadhana niya. May batas tayong sinusundan, Muya. Para saan ang batas kung hindi maipagtatanggol ang nangangailangan? Para saan ang batas kung hahayaang magwagi ang kasamaan?
Pansamantalang natulak muli ang lason palayo sa puso niya. Pansamantala lamang. Kailangan niyang hiyas na walang kupas upang lubusang gumaling. Ayan, Terong. Mukhang tumigil na ang pagdudugo ng sugat niya. Paloma, inaapoy siya ng lagnat. Napakabilis naman kumalat ng impeksyon ng sugat niya. Terong, nakakatakot kapag ganyan kabilis. Wala namang malapit na ospital dito eh. Isa lang ang alam ko makakagamot kay Gabriel ng mabilis. Ang berdeng binhi. Tipunin na natin. Saan natin makikita ang berdeng binhi na to? Sa isang mapanganib na lugar. Gusto ko pong sabihin sa inyo na I am very happy na nagbalik na kayo ulit dito sa Halconia. Napadako ka lang dito para sabihin sa akin na masaya ka na nakabalik na ako? Mahal na Reyna, gusto ko rin po sanang sabihin sa inyo kung inyong mamarapatin. Gusto ko po sanang magpaalam mag-leave bilang alalay dito sa Halconia upang ano to ka? Upang hanapin ang anak ko, mahal na Reyna. Bakit mo gustong muling makapiling ang iyong sutil na anak? Siyempre naman, mahal na Reyna. Isa kong ina. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapiling ang anak ko, mahal na Reyna. Sana mapagbigyan niyo ko. Ikinalulungkot ko to ka. Walang maaaring mawala sa atin sa mga panahong ito. Pareho pala tayo naghahanap ng anak. Aviona, may problema ba? Aviona. Aviona, umiiyak ka. Bakit? Ano nangyari? Aviona, akala ko ba magkaibigan tayo? Sabihin mo sa akin kung anong gumugulo sa isip mo. Baka makatulong ako. Hindi ko alam kung tama makipagkaibigan ako sa'yo, Alwina. Ano ibig mong sabihin? Sinasabi ng konsensya kong tama pagbigay ko sa'yo ng makahiya at magpakumbaba. Pero sa sakit na nararamdaman ko, hindi ko mapigilan manumbalik ang sama ng loob dahil lang sa ginawa ni Agilus. Anong ginawa ni Agilus? Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit hiniwalayan niya ako. Hiniwalayan ni Agilus. Oo, tama na yan. Baka hinahanap na tayo. Uy, baka hinahanap na tayo.
Gabriel? Omar. Gabriel, kailangan ko munang umalis. Kailangan ko pumuntang Halconia para makuha ko mahagamot sa'yo. Halconia? Saan ang Halconia? Sa isang yungib sa bundok. Ang kuta ng mga Ravenna. Huwag kang pumunta ron. Mapanganib ang lugar na yun. Maaaring pamatay mo. Pero Gabriel, kapag hindi ako napunta doon, maaaring ikaw ang mamatay. At ikamamatay ko na rin yun. May matandang nakahiga. Diba siya si Dakila! Siya nga! Nabalitaan mo na pala. Hindi ko akalain kaya niya akong pagsinungalingan. Pinipilit kong intindihan kung bakit nagawa yun ni Aviona. Isa lang yung alam kong dahilan. Mahal na mahal ka niya, Agilus. At yun yung pinagmula ng matindi niyang pangamba. Ang mawawala ka muli sa kanya. Pero dahil sa ginawa niya, hindi ko alam kung kailan magbabalikan na wala akong tiwala sa kanya. O kung magbabalik pa nga ba. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, Alwina, kailan na hindi nawala. Huwag, Agilus. Huwag mo nang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman ni Aviona. Pero nasaktan din ako. At ikaw, Alwina, nasaktan ka rin, hindi ba? Aminin mo. Sa kaibuturan ng puso mo, nasaktan ka rin. At sa kaibuturan ng puso mo, alam mo may pagtingin ka pa rin. Tama na, Agilus.